Pod Network Entertainment. Yung mga unang mawawalan ng trabaho, yung mga kolektor ng cheque. Kolektor ng cheque? Yung mga nangongolekta, di ba? Pag sa Chinese, pag Sabado, kukoleksyon, di ba? Pwede na kasi ngayon bank transfer. Transfer. So. Diba? Hindi naman AI yun eh. Pero naniniwala talaga Nagtataka ako. Pero naniniwala ako na once na, syempre, natatanggalan yung mga opportunities, may mga bagong opportunities naman na dadagdagan. Oo, tama. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, syempre, kasama ko si Zar De Los Reyes, ang aking co-host. She's a career coach and Upwork expert. Zar De Los Reyes, CRSP. CRSP. At ang topic natin ngayon, papalitan na ba talaga tayo ng AI, Zar? Ako. Yan ang mga katanungan ng mga Immortal. Mapapalitan na ba sila sa posisyon? Na sa opisina or sa mga iba't ibang kumpanya? Huwag kayong mag-alala dahil ang guest natin ngayon ay walang iba kundi ang country manager ng Boss Job. Isa itong online platform na pwede kayo maghanap ng trabaho. Let's all welcome Miss Kimberly Chen. Thank you for having me, Stanley and Zar. Hi, Kimberly. Hello. Welcome to the Underpaid Podcast. Oo. Excited na siya eh. Oo nga eh. Oo. Pero bago natin kausapin yung tungkol sa AI, please like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast. Meron kami mga social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok. Tsaka follow Suplado Motors. Meron din yan sa Facebook, Instagram, TikTok. We review cars, we interview people. Tsaka yung mga personal social media accounts namin. Ako at Stanley Chi. Zar, ikaw? Primarily, add me on LinkedIn. So, connect with me on LinkedIn. Kasi very active ako sa LinkedIn. Makikita niyo yung activities ko sa LinkedIn. So, it's Zar De Los Reyes 1 on LinkedIn. And then you can add me on my socials. It's my other office PH. On TikTok, Instagram, Facebook. Okay. Yung pag-follow sa amin, pag-subscribe sa Underpaid sa Spotify and Apple Podcast, maliit na bagay lang sa inyo yan. Pero sa amin, malaking bagay yan. So, mag-subscribe na. Okay? Uy, at saka yung free career coaching. Si Stanley nagtatampo eh. Kasi walang nagtatanong daw. Hindi ko alam kung bakit. Career coaching from him. Hindi. Ano kasi advice mo? Ay nako, practical advice. Pwedeng love. Like for example, Pwede. kahit hindi career coaching, pwede bang love? Kunyari na in love ka sa ka-office mate mo. Career and love advice. 2-in-1. Oo nga eh. Pwede Kasi yun. may book rin si Stanley, di ba? Ano yung title ng last book mo about love? Love is landian with effort. Oh, di ba? Di ba? Yun. So, sa mga Immortal dyan, if you want to watch the video episode, nasa YouTube po tayo ng The Pod Network Entertainment. Okay. Subscribe kayo ron ha. Simulan na natin to, Zar. Game. Miss Kimberly, unang tanong, papalitan na ba tayo ng AI? Talagang diretso, no? Siyempre. Talagang hindi mo siya binigyan ng no? Oo. Hi, Kimberly. Wala. Kamusta ka na? Walang Direct to the ganun, point, no? oo. Sige. Para hindi mabiyak yung mga puso ng mga taong nanonood or nakikinig, Oo. dapat sabihin kong hindi muna. Oh, Hindi muna. Yes and no actually yung answer doon. Kasi syempre, as you can see, di ba, yung mga AI ngayon, mga general task lang naman yung ginagawa. Yung mga ginagawa nila, di ba? So for example, content creation, design, ganon. So, pero like in a strategic level, mas mabuti nang may tao pa rin. Kaya that's the no part. But the yes part is because it's here already, di ba? Nandito na yung AI. Pero the reason na may barrier pa for more companies to use AI to replace humans is because of the cost din. Sobrang mahal. The barrier to entry is really high. Syempre, ano ba yung reason na nagpapamahal doon is cost of the electricity, cost of the chips as well. Kaya medyo matagal pa talaga yung timeline nun. Kasi may nakikita na tayo, ChatGPT. Yes. Mapagkakatiwalaan ba namin yan? Well, it depends din kung paano mo siyang gagamitin.
Kapag ChatGPT, ako personally talagang content creation. So for example, mga copywriting, maganda siyang paggamitan. Yeah. Or pag mga basic mathematical questions, pwede rin. Pero kapag if you go deeper, probably like you actually need to discern din kung tama ba tong information. Syempre, you still need to That's check, true. diba? Fact check din. So, Yeah. Ikaw, takot ka ba? Ha? Ikaw, takot ka ba ma-replace Creatives naman ng yung trabaho AI? ko eh. Creatives yung trabaho ko. Like, So, may comedian na AI na. chinek ko eh. Nakamukha ni Stanley Chi. Nakita ko yung mga jokes ng ChatGPT. Oh, ano? Kamusta? Yung mga knock-knock hooster. Ikaw, yung mga jokes mo, pwede mo makuha ron. Why did the Nagjo-joke chicken kasi cross? kami dito eh. Why did the chicken cross the road? Yun pwede. Yung mga ChatGPT. Pero nag-study na, did you have a study dun sa sa bossjob.ph? Or may napapansin ba kayong trends in terms of yung mga job posts, kumukonti ba, dumadami ba yung mga naghahanap ng mga AI experts? Yes, actually, mas makikita mo siya sa States actually, yung mga AI testers, mga ganon, yung more on like nasa dev side, makikita mo yun sa States. Pero here in the Philippines, not as much yet. Since Hindi pa. not as much yet, oo. Dahil ba developing country tayo? Wag naman natin ilagay doon. Ano? Like locally, hindi pa ganun ka. Hindi mo pa na-feel. Mas marami pa rin yung mga industry. Sa Pilipinas, mas marami pa rin yung mga BPO, companies, IT, tech, construction, manufacturing, real estate. Oo. Okay. Sa ibang bansa, uso na yung AI talaga. Ngayon, sa States, ano yung mga trabahong napalitan ng AI dun sa ibang bansa? Ang mapapansin mo, yung mga basics muna. For example, yung software engineers, yung mga copywriters, yung mga designers. Kasi di ba meron naman yung mga AI tools na doon wherein sila na yung people need or can use these AI as tools, di ba? Para ma-expedite yung trabaho nila. So yung mga hindi man rank and file, pero yung mas mga basics, pwede na siyang ma-cover. Yung mga unang mawawala ng trabaho, yung mga kolektor ng cheque. Kolektor ng cheque? Yung mga nangongolekta, di ba? Pag sa Chinese, pag Sabado, kukoleksyon, di ba? Pwede na kasi ngayon bank transfer. Bank transfer. Oo. So. Diba? Hindi naman AI yun eh. Pero naniniwala talaga ako. Nagtataka ako. Pero naniniwala ako na once na, syempre, natatanggalan yung mga opportunities, may mga bagong opportunities naman na dadagdagan. Tama. Dahil sa AI. Kasi kunwari, yung sinabi mo kanina, di ba, mga designers. Ang napapansin ko, in terms of trend, yung mga designers, gumagamit na ng Midjourney. For example, which is an AI tool, di ba? Yes. So kung graphic designer ka, tapos nagsistick ka pa rin sa old traditional way of doing graphic design. Correct. Siguro dapat mag-upgrade ka ng skills to AI, no? Correct. Like mag-aral ka ng Midjourney. Kasi mapapansin ko, biglang mga graphic designer, marunong na mag-Midjourney. Yes. For example, di ba? So yun yung key. Yun yung key, no? Kailangan talaga mag-adapt ka, mag-upskill ka dun sa mga AI tools. Invest in learning. Diba? Napag-usapan natin nakaraan. So yung mga tito-tita natin, mga senior, paano sila, madali lang ba gamitin yung mga AI na apps na yan para maintindihan ng mga listeners natin? Actually, naniniwala ko mas mabilis gamitin ang mga AI kasi ikaw yung magko-command kung anong gusto mo Sasabihin mo lang, please create this image, tapos ano yung mga specific parameters mo, ano yung instructions mo, tapos gagawa na lang niya for you. And then kung hindi ka natuwa, pwede mo naman sabihin na please adjust these variables, ganon. So actually, I would say mas friendly din siya for elderly people. Mas napapadali yung trabaho. Oo, mas napapadali ang trabaho. Tsaka mas mabilis din. I think nakagamit ako ng mga AI tools na yan. It's good for presentation. Kasi mabilis no? Pero pag kunyari, yung talagang execution na ng ideas and kailangan meron na mag-oversee. Oo. Hindi mo na pwedeng iasa sa AI lahat. Correct. Kaya yun nga din ba, AGI yun. Kaya ma-cover ng mga general task yung AGI. Pero in terms of execution, kailangan pa rin ng mga tao. And I call that project managers and project leaders. I think going forward, ang pinaka-important na character or important na skill sets na meron natin is yung skill sets ng meron ng project managers and project leaders.
Oo. tingnan mo, sa boss job, nag-search ako? AI. AI developer, 50,000 to 100,000 monthly. Ba? Laki ng sweldo Yes. Talaga bang Okay, dali na, tignan nga natin kung Apply na. apply ano yung mga ginagawa nung AI Develop and developer. implement advanced algorithms for real time. Yun lang nakalagay. Collaborate closely with cross-functional teams to integrate algorithms into user-centric services. Yes. So, mostly about algorithms. So yung algorithm na yan, parang kunyari, sinabi mo nagsisurf ka sa internet. Sabi, gusto kong kumain ng tokwa. Tapos nag-search ka sa Google. Bakit pag may nakikita tayo sa Facebook, may mga tokwa advertisement na kagad? Parang AI ba yan? Ano siya algorithm siya. Search keyword algorithm. So, recommendation algorithm, we call that. Yeah. So, yun yung ginagamit din ng mga YouTube, TikTok, Instagram. Kapag napapansin nila yung mga search mo, matatrack nila yon, ma-analyze nila para so going forward when you refresh, yun na yung mga specific contents na makikita mo. Recommendation algorithm. Yun yung tamang term, recommendations. Talagang algorithm. May mga algorithm din, halimbawa naghahanap ka ng trabaho sa boss job. Yes. May mga i-recommend sa'yo na, bagay ka rito sa trabahong to. Yes, so Boss Job is an AI platform kasi. So, ni-scan namin yung mga skill sets ng mga candidates namin or yung mga skill sets ng mga users ng Boss Job, and then we match them or recommend them the list of opportunities that they can apply to. So depende na yun sa nababasa namin sa skill sets nila, track record, qualifications, experience, and ano yung preferred na jobs nila. Based on those, ima-match namin kung ano yung babagay sa kanila na oportunidad. Okay. So, mas madali yung job search mo. Oo, pero, like for example, pwede yun, kunwari, nagsasend ba kayo ng email doon sa mga candidates na ito yung mga recommendations namin? Hindi, automatic siya sa loob ng platform namin. Both sa website or sa app. Kung anong mas prefer nilang gamitin, laptop or phone. So, easier job search. Easier. Pero, magkakatalo pa rin sa interview yan. Correct naman. Siyempre, naman. Pagka kinausap ka ng halimbawa, country manager kumausap sa'yo, si Kimberly. Oo. I-interview niya yung aplikante. Oo. Tapos, ang laki nung hinihingi sweldo. Oo. O kaya parang di niya feel yung ugali. Hindi yung tatanggapin. Pero syempre, the first step is to getting to the right job, di ba? So, kasi pag naghanap ka, siguro, dun sa, sa boss job, siguro probably sa ibang platform, but would take you mga ilang hours to find the right job, pero boss job would make it easier na parang nandun na. Kasi nga malakas yung AI, yung recommendation systems nila. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Madali lang ba gumawa ng CV dun sa sa boss job? Yes, we have the AI CV tool. So, pwede nilang ipasok yung mga specific keywords. For example, ano yung pangalan ng position ng experience sila before, ano yung mga specific experience na or mga specific na nagawa nila or experience nila for that position that they have. Tapos kami na yung gagawa ng CV nila. So that's the AI CV. And then, for example, if they have already their own version of CV, pwede rin namin i-help them to polish their CVs. I-upload lang nila. Halimbawa, kung ano yung nasa LinkedIn ko, i-copy-paste ko lang. Pwede yun. Correct. Pwede yun. Kasi, meron kaming dalawa if napansin nyo. Number one, yung kapag wala pang CV, we can help them. Kasi right now, di ba, maraming mga fresh graduates na wala pa talagang CV. So, pwede nilang gamitin yung AI CV ng Boss Job para makapag-create na ng isa. Meron naman yung mga other young professionals na matagal na sa workforce pero not sure how to polish that. So, we can also help them through AI CV tool.
AI na talaga Nice. tumutulong. Yes, Dun sa AI yung ano. tumutulong. Oo. So ano yan may pros and cons dun sa AI Oo na naman. yan, di ba? Oo. Ano yung pros? Siyempre, tulungan ka sa mga CV, sa mga design, mga ideas, pwede ka tulungan ng AI. Ano naman yung con ng AI? I think yung con naman doon is kasi syempre sa yung CV yun eh. It would also be better na ikaw yung gumawa. Oo. Mahirap yung may ilang tao dyan na dahil meron ng AI CV, ipapasok ng keywords tapos nakita ginawa ng AI, diba? Tapos okay na yan, for sure, perfecto. Mm-mm. Pero actually, the next step is that they have to check first kung tama ba. Oo. Kung meron pang pwede nating i-improve din. Kasi syempre, yung pinasok nila keywords eh. Yeah. Pero hindi pa rin alam ng AI ano ba yung buong context nun. Oo. So, kailangan din nila i-fill in yung gaps na yon. Tama naman. Pero so feeling mo, Stanley, overall, mapapalitan na tayo ng AI? Tingin ko hindi pa rin. Okay. Kasi pag AI yan, kahit ang advantage lang naman ng AI, hindi kumakain yan eh. Hindi nagpapahinga. Tama naman. Di ba? Yun ang Oo. advantage. Tao, kailangan natin magpahinga, matulog, kailangan meron tayong work-life balance. Yung AI parang wala eh. Ako, depende sa category yun nga sinabi mo, Kimberly, di ba? Yung mga tech jobs, for example. May mga tech jobs na nababawasan kasi nare-replace na ng AI yung ibang mga jobs. Pero there are certain jobs like, alam mo yung mga clients nyo, SM, di ba? Sabi mo, like for example, sa SM, di ba kailangan pa rin nila ng mga staff doon? Oo, kailangan talaga. Oo. Sa a lot of jobs kailangan pa rin, pero siguro kailangan mo lang talaga matuto ng AI na relevant dun sa trabaho mo kasi mas mapapabilis yung work mo, so mas maraming magagawa, so mas productive yung mas productive ka, so mas matutuwa sa'yo yung employer mo, di ba? I think equally important din naman yung hard or technical skills tsaka yung soft skills. Oo. Yung hard or technical skills, yung mga AI, ano ba yung tools na pwede natin gamitin, di ba? Or meron din yung soft skills wherein we're actually talking about how to plan effectively, how to strategize and execute. So yun yung 3 framework na kailangan na kabisaduhin din ng mga tao na paano ba gawin yung step by step na iyon. Para Kailangan balance, Oo, correct. Kumbaga parang sinasabi rin kanina ni Miss Kimberly, may AI dyan. Gamitin mong tool, pero huwag ka masyadong umasa sa AI. Kasi kailangan sine-check mo pa rin. So kung ang isang listener namin or isang viewer, hindi sila familiar sa AI, papaano yung mga pwede mo ipa-download sa kanila para mapag-aralan nila ito? AI tools, marami kasing AI tools so it depends kung ano yung Yung line of work panggagamitin nila. yung Oo. panggagamitin nila. So for example, as Char mentioned, kapag designer, Midjourney, or probably Yeah. Canva, may AI na rin sa Canva. Actually, Canva, di ba? oo. Nag-release nga sila. Yes, Oo. yes. Tapos kapag mga search-based naman, rather than using Google, pero ngayon actually may Perplexity na, pwede na rin nilang gamitin. Very comprehensive din sila. Tapos meron din yung kay Microsoft, yung Gemini, getting there as well. Very similar as ChatGPT, yung Bard. Medyo marami naman existing marami. AI tools Di doon. mag-start ka na lang sa ChatGPT. Ayan, pwede Mag-start ka mag-explore na sa ChatGPT if you haven't yet. kausapin nyo si ChatGPT. Oo. Halimbawa, eto meron akong ChatGPT rito eh. Sige. So, papakita ko lang na na ginagamit ko rin. Papakita ko. Sige. Tingnan natin kung gaano ka-reliable si ChatGPT. Go. Create a joke for Zar de los Reyes. Sige nga. Tingnan natin Mabilis tong Ayan. Create a joke for Zar de los Reyes. Eto. Sige, Why did Zar de los Reyes always win at chess? Why? Because she always made the right moves. Okay. Sabi ko sa'yo, ikaw, yung mga jokes mo papalitan nila no? Ginawa mo akong subject Oh. So, dapat
mali yung prompt mo. O, sige. Anyway, yan yung mga examples na kailangan matuto ng ChatGPT. Ito yung example na Kasi yung prompt niya parang mali eh. So ginawa mo akong subject eh. Ito, tingnan natin kung gaano Magtanong ka na lang kung Who ano is yung mga jokes. Zar de los Reyes? Sige. Ito, kailangan ng tao pa rin eh. Zar de los Reyes doesn't correspond to any well-known historical figure Thank or you public personality as of my knowledge cut-off in May 2023. Si Stanley Chi na lang. Ayan. Who is Stanley Hindi Chi? pa niya Hindi pa. Kasi may mga pick up yun sa Wikipedia eh. Kapag Stanley Chi eh. Who is Stanley Chi? Depende yan sa mga sources ng ChatGPT. Oo nga, parang Wikipedia. Oo nga. Stanley yun Chi yung is a Filipino author, comedian, and columnist. So, Stanley, ito advice ko sa'yo. Mm. Mag-aral ka na ng ChatGPT para tama yung mga prompts mo. Hindi, kasi parang dinownload ko lang yung ChatGPT Oo. for fun. Oo. Parang nangyari, wala akong maisip. Tapos maghahanap ako ng mga parang ideas. Chine-check ko. Pero iba pa rin pag tao nag-isip. Oo. Iba pa rin. Pero may mga madami ako nakikita. Kunwari, mga social media managers gagawa ng content calendar. Nakakuha nila sa ChatGPT. So, very helpful. Depende sa industry mo, depende kung tama yung prompt mo, di ba? Actually, sa Twitter, marami din yung mga tao nagpo-post paano ba mag-prompt better and more effectively. Oo. Kailangan pag-aralan yan. Pag-aralan din. So, yun ang part na kailangan pag-aralan. Hindi lang yung maglalagay-lagay ka ng kung ano-ano yung tatanong-tanong ako kasi. ChatGPT, di ba? Kasi you have to give the right context for them to give a right answer. Oo. Okay lang pag pag nangyari yung sa Google, Oh, sa hey Google, yeah. who is so and so and so. Oo. Sasagot din siya pero parang alam mong hindi pa masyadong okay. So pag-usapan naman natin yung boss job. Yung boss job is maghanap ka ng trabaho, tutulungan ka ng AI. Di ba? Correct. Tama yun, no? Yes. Oo. So anong pinagkaiba ng boss job sa ibang job search na platform bukod sa AI? Marami. Mm. So, umpisa talaga yung mas streamlined yung hiring process and job seeking process or experience ng mga users namin through AI. So, that's one. And then, ang pinagkaiba pa is salary masking. So, sa boss job, wala kaming salary masking. So, Actually. yes. So, Nagustuhan ko nga yun Oo. Kasi nung pagkakita ko, nung nag-search ako ng jobs kanina, nakita ko yung mga rates salaries. Yes. Sweldo, Ayos to. Oo. So, makikita na agad ng mga kandidato, di ba, na okay, I want to proceed or not proceed. Oo, kumbaga mas Oo. transparent. Mas transparent. Oo. Yun yung hinahabol namin. And number 3 naman, more transparency or more, I would say, equal access to opportunity for large companies and SMEs. Alam naman natin lahat, diba, na pag large companies, mas maraming budget to actually pay for mga ganitong platforms, which is mahal, actually. Pero sa boss job, it's for free for the companies right now. So, sa mga companies out there, if you are looking for hires, gamitin nyo na. The reason for this one kasi, we want the SMEs to have the opportunity then to find their ideal and right talents for their companies. Yung mga companies na wala pang ganun kataas na budget for looking for hires. So, sa mga immortal dyan, alam ko, yung iba dyan, naghahanap na ng mga trabaho para New Year, new job kayo. Pero ngayon pa lang, medyo nagsasurf-surf na, ini-update na nila yung LinkedIn profile. Gumawa na kayo ng CV ninyo sa boss job. Tama. Diba? At nandito naman, swerte tayo, kasama natin si Miss Kimberly. True. Pero, hindi lang sa episode na to kasi may mga susunod na mga episodes pa tayo, kakausapin pa natin si Miss Kimberly para matulungan kayo sa inyong mga CV. Okay? Miss Kimberly, saan namin kayo pwedeng mahanap sa social media? Pwede sa LinkedIn. So, you guys can search for Kimberly Chen. So, KIMBERLYCHEN. Kimberly Chen. Yes. Yun. So, may mga gusto. Inad ko na nga siya eh. Inad mo na. Nag-connect na kami. Nag-apply ka na rin. Hindi. Hindi niya kailangan. Hindi niya kailangan. Pero kanina, yung mga country manager, paano ba maging country manager? Oo nga. Si Hmm. Stanley Chi, pwede ba? Pwede ba maging country manager? Nang nga lang. Ng kumpanya, ganun. Hindi pang country manager, pang CEO ka eh. Nako. Actually, magandang point yun. Oo. Hindi nga siya CEO. pang country manager. CEO, anong bibenta ko? Beauty products.
Di ba ganun yung mga CEO ngayon? Bibenta ng beauty products. Sasayaw ka. Ay, yun yata sinasabi ni Kimberly. Ay, ganun. Baka yun yung impression mo. Yung sinayaw mo nung isang araw, yung last week. Alam mo ba yun, yung Pantropico? Bini. Oo, yung mga Gawin mo nga, salamin. dito. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam, baka familiar ka kasi Sige na, pakita mo na kay Kimberly yung ginawa mo. Hindi ko kaya eh. Turo mo sa akin gagawin Hindi, ko. gumaganon ka, di ba? Gumaganon ka, side view ka, tapos gumaganon ka. Go na. Oo. Hindi ko kaya eh. Gawin mo na. Hindi ko alam yung pinaka-step eh. Papaturo ko mamaya kay Mirza. Nandiyan naman si Mirza eh. Ay, grabe. Ang KJ. Hindi, pero sa susunod na episode, guys, Ayaw talaga. makakausap pa natin si Miss Kimberly at pag-uusapan natin how to improve your CV using Boss Job. Yun. Okay? Daming may kailangan yan. Marami, oo. Kasi alam ko namang hindi kayo masaya sa mga boss ninyo, sa mga kaopisina ninyo, wala kayong mga benefits o yung mga severance package or kung ano man, di ba? Grabe, may nakita nga akong yung mga benefits sa ibang kumpanya, yung pati yung alagang aso or pusa. Insurance, oo. Pet insurance. Oo, may ganun sila. So pag-uusapan natin yan sa susunod na episode. Kaya dyan lang kayo, guys. I'm Stanley Chi for Miss Kimberly Chen and Zard de los Reyes. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.